Breaking news! Kontraktor po, pinagbabaril po dito sa Negros Oriental, Santa Catalina po. Nako po, pag-uusapan po natin yan mamaya po. Malalaman nyo po kung sino yung pinagbabaril na kontraktor. Pag-uusapan din natin ngayon itong si Torre. Tila yata sinasabi nila iniwan na si Junior. Sumama na kay Dilima. Sa dami-dami ba naman na pa-birthday, bagay, birthday naman talaga ni Dilima ng August 27. Kahapon po, birthday po ni dating Senator Senator De Lima. No? Okay, pag-uusapan din natin, Marcoleta may isisiwalat. Nakakagulat po, nakakabigla po to. Pinartidahan niya po ang mga kalaban niya para sa Monday. Meron po siyang ibang teknik at pamamaraan. Nako, ito yung sinasabi ko sa inyo. Checkmate na kayo. Sabi ko sa inyo, si Marcoleta, ang layo sa inyo. Kayo, mga nanungkulan dyan sa Senado, may 3 dekada na dyan, tutumbasan lang ni Marcoleta ng 3 araw. Papartidahan pa kayo. Ha, bakit? Hindi, sabi niya ni Senator Marcoleta, hindi pa umiinit ang kanyang upuan o puwetan niya. Ha? Talo na kayo. I mean, sanay na sanay siya sa gantong trabaho. Bakit? Pag ang trabaho po isinapuso mo, bukod sa magaling ka na at sinapuso mo, wala makakatalo sa'yo. Yung iba, hindi sinapuso, sinaisip lang. Bakit? Paano malaman sinaisip lang? Hindi sila mabisa eh. Hindi sila mabisa dun sa kanilang tungkulin. Dahil kung mabisa kayo sa tungkulin nyo, hindi nagkakaganito ang Pilipinas. Ano anya magagawa ng senador? Mag-isa lang siya sa Pilipinas? Oh, bakit? Anong tingin mo kay Senator Rodante Marcoleta? Mag-isa lang to nung upo to ng Blue Ribbon Committee, ano nangyari? Nagkakagulo ngayon. Hindi nagkakagulo as bad, as good. Papaganda ang Pilipinas. Nagkakatalo-talo sila ngayon. Hindi nagtuturoan ngayon sila, mga kurakot. Takot sila maimbestigahan at malaman si Rodante Marcoleta. Ganito kabisa itong mamang ito kumpara sa inyo. Ngayon, tignan natin, pakingganan mo natin si Torre. Dito muna kay Torre. Tignan natin to, Directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit 2 buwan na panunungkulan ko bilang Chief ng Philippine. Pero pasin ko sa pananalita ni Torre, wala ako nakikitang bakas ng lungkot niya. Halatang sabi ng iba parang scripted. Kung scripted naman at ikabubuti, mas maganda. Tuloy natin. National Police. Kasama rin dito sa ating pinasasalamatan ang pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE, the Association of Police Officers Bilateral Entry. I'm very, very thankful at express my deepest gratitude sa mga miyembro ng APOLE sapagkat sila ang isa sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin. Palakpakan, babay na Torre. Ngayon, hindi natin po pwedeng ismulin si Torre. Bagaman maraming galit, sabi ko, iisang tabi muna natin yung galit kay Torre. Yung nagawa niya kay Pastor Quiboloy, nagawa niya kay Pangulong Duterte, isang tabi muna natin. Doon muna tayo sa issue niya kung bakit siya inilipat o iaalisin o sinibak. Kasi ganito yan bilang isang Torre, matalino rin to bilang isang Torre iisipin niya, bakit? 56 na ako sa March ang pagiging retirement ata ng PNP, 56 lang sa church nyo. 56 lang. 56 na siya, 55 siya ngayon. So, panalo na siya. Bakit? Hindi niya nagugugulo yung pagiging PNP chief niya. Sa 56 niya pa, sa March pa tayo Ilang buwan pa. Ang gagawin ni Kiguro, siguro haka ko lang to Pinagbabatayan ko lang sinabi ni Claire Castro. Mamaya marinig nyo. Ayan sa screen. Ang akin lang, maaring si Torre magaling talaga mag-accomplish. Matapang siya. Kasi nahuli niya si Quiboloy. Nahuli niya si Pangulong Duterte. Uulitin ko mga ka-DDS natin. Huwag muna kayong sumama loob kay Torre. Ihiwalay nyo muna yung niya. Doon mo tayo sa issue niya. Para makuha natin. Kasi pag masama loob mo, hindi mo makukuha yung sagot. Kailangan mo isang tabi muna yung galit bago mo makuha yung issue para makuha mo yung sagot. Yan ang aking technique lagi. Okay, tuloy tayo kay Torre.
Ang gagawin ni Pangulo, haka lang to, huwag niyong paniniwalaan, teorya lang to, senaryo lang to. Maaring itong si Torre ilagay sa ibang department na kayanin. Kasi sa department na yon, andun yung pinaka-critical na kakaiba na kailangan ni Torre, na si Torre ang kailangan dun. Kasi si Torre tagumpay accomplish eh. Sabihin, mabisa si Torre kung saan siya ilagay. At matapang siya at talaga nag-iisip. Diba? Kaya ilalagay siya doon. Ang hinala ng iba, DOH malabo. Sa NBI, bakit NBI? Pwede mag-iimbestiga doon sa flood control. Or DPWH. Hindi natin alam ha. Pero sabi niya, pakinggan mo si Claire Castro, yung sinasabi niya. Pakiramdaman nyo kung anong departamento sa Pilipinas ang pinakakaiba at dapat mailagay si Torre dito. Ito, pakinggan nyo. Sa akin DPWH na isip ko. Pangalawa lang NBI. Si General Torre, no? At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat. Ibig sabihin, nandun sa si ma'am. Ibig sabihin, ibig pala sabihin, kung may alam mo na may bibigay sa kanya napakabigat. So, ibig sabihin, scripted lang to. Ba't tila yata pinapatunog nyo na parang sinibak talaga siya ng Pangulo? Sabihin nyo. Kasi ang tao kasi, napaglaro nyo intellectual. Di ba? Sana matanggap niya. Ulit. Sana si General Torre, no? At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat. Nako, ano kaya yun? Sana matanggap niya. Ano yun? Napakabigat? Ano naisip nyo napakabigat? Sige. Sa panahon ngayon na nagiliti si Senator Rodante Marcoleta, ano ang pinaka-issue? Kay Sara, impeachment? Hindi mabigat yan. Milyon lang yan. Kanino? DOH, PhilHealth? Maliit lang yan. Tourism? Maliit lang yan. Kanino? PCSO? Kanino pinaka-mabigat na naisip mo? Haka lang teorya ko lang ha. Walang iba, DPWH. Pwede siya ilagay doon. Or NBI. Iimbestigahan niya. Siya pinaka-matapang mag-iimbestiga. Ayaw pa huli, uhulihin. Sino to? Digo nga nahuli. Sipin nyo. Yung pa kayang contractor o magmamatiga sa kanya, pulis yan. Diba? Maaring ganon. Maaring pinalapasin, napakaibabaw naman kasi kung si Remulla nakasagutan niya, tatanggalin siya. Napakababaw po nun. Parang hindi yun ang tumutugma sa atin eh. Biro mo sagutin niya, ibig sabihin, kung tatanggalin siya ni Remulla o tatanggalin siya, may possible na ang babaw nila. Or, yung sinasabi ng hinala ng iba, si Tambonjing, masasapawan. Tatakbong ang presidente kasi, si ambisyosong Tambonjing daw. Ngayon, may hinala pang isa. Kasi itong si Torre, nagpunta kay De Lima. Alam mo naman kasi ang isang tao, na sa naturalesa, kapag masama ang loob, napunta sa pinakaunang nakakampiyan siya. Si De Lima yung pinuntahan niya. Si De Lima, syempre, malakas din ang partido nila mga Pinklawan. Kung ambisyon ni Diwata ay maging vice president, pupunta siya doon para maging running mate nung Risa. Di ba? May ganon. Pero nangingibabaw ngayon yung saan department siya ilalagay. Kung tatanggapin niya, at sabi ni Claire, mabigat. Tuloy natin. Kasi yun talaga yung balak. Yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo. Mabigat yung posisyon, mabigat yung puwet, mabigat yung trabaho. Mabigat yung puwet. Ano pala? Ano? Ulit niya. Na matanggap niya. Kasi yun talaga yung balak. Yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo. Mabigat yung posisyon, mabigat yung puwet, mabigat yung puwet, ma'am! Ano mabigat yung... Kayo naman, ayaw niyo ayusin mabigat yung puwet. Yung trabaho. Mabigat yung trabaho. Alin yun? Sige nga, common sense. Alin yun? DPWH, alam ko yan. Dapat siya si Baki na tapos si Torre niya ilagay. Ako paburo kay Torre sa DPWH. Pag si Torre DPWH at may maglagay sila NBI na matatag, magsasanib pera si Marcoleta pati ito. Si Marcoleta ang taga salang-sala kay Marcoleta pa lang, salang-sala na eh. Malamang taga-huli si Torre, taga-imbestiga din. Hakalan to kung NBI man siya o siya ilagay, nabasa, tungkol ito sa kinalaman ngayong issue sa flood control. Ako duda ko may kinalaman ito ngayon sa issue ng flood control. Siya lang. Yun, isa pa.
mukhang siya lang ang makakapagtrabaho. Oh, siya lang ang makakapagtrabaho no. Kasi si Torre, alam natin, matapang. Sabi nila, arrogante. Walang inuurungan. Yeah. Nag-iisip talaga. Kasi, kung hindi naman matapang to, hindi niya mahuhuli si Kibuloy eh. Hindi, isang tabi niyo muna yung issue. Kung talagang hindi matapang to, hindi niya mahuli si Tatay Digo. Talagang karapat dapat siya doon. Kung kukumpara mo sila sa mga contractor o congressman, kaya niyang tibagin ni Torre. Yan ang akin na. Isasantabi natin yung galit muna kay Torre. Naintindihan nyo? Ako, ano lang yun, chore lang yun. Diba? Yun kasi yun nasa plano ng Pangulo. O, tamo, kung plano pala, ibig sabihin, scripted lang to. Kasi sabi mo plano eh. So, scripted lang to pagsibak sa kanya. Tama ba? O ba't sinibak? Double meaning. Maaari chore lang ha, huwag niyong paniwalaan ha. Kaya sinibak si Torre, diversionary tactics para mapansin siya. Mapansin ang isang issue. Pangalawa, dinaan sa pagsibak, at least, alam mo yun, kung may tutulong mo naman sa magandang paraan, mailigtas mo ang bansa. Sinibak ka. Blessing in disguise, sabi niya kasi sa vlog niya eh. Sabi ni Torre, dun sa post niya sa Facebook eh. Hanapin niya natin yon kung mahanap ko rito ha. Ito ha. Nicolas Torre. Sabi niya, blessing in disguise eh. Troy Gomez. Di lang ha. Nicolas Torre. Andali ah. Pwede yung gano'n. Ito. Ito sabi niya, I was need, basahin nyo na lang to sa niya, sa ipapakita ko sa inyo ha. Ayan, post ni Torre ewan ko kung tungkol ito sa ayan I was needed to blessing in disguise in my good friend General Nicolas Torre. Hindi pala para sa kanya to. Tinag lang siya. Sorry naman. Pero, kung ililipat man ito sa pinakamataas na posisyon, pinakamabigat na posisyon, sabi ni Claire Castro, talagang mapupuksa lahat ng korupsyon. Kung si Junior, tama yung desisyon, ha? Kung tama, magawin na tayo kay Torre ulit. Kay Torre tayo. Dito muna tayo sa contractor muna. Mamaya na pala. Kay Torre muna tayo. Kung kamusta ako? Okay. Sure, then were you surprised that you were relieved? Sa tanong na kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. As to the nagulat ka of your relief? Were you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na lang muna sila. I'm still composing my thoughts. Composing my thoughts, and I'll be making a statement in due time. Sir, sabi nyo nahanap buhay, what do you mean by that, sir? Bumasok ko sa Grab delivery, sa food delivery. Alam mo sir, ang layo ng sagot mo eh. Public official ka eh. Dapat sumagot ka ng tama. Diba? Ang hirap kasi sa mga to, hindi sumasagot ng tama eh. At nakatanggap ako ng message sa aking app. At nakikita ko na birthday cake. So I delivered it. Nagkataon pala, birthday ni Congressman De Lima. Sus naman, nagkataon ba yun? May birthday up doon, tapos bumorder ka ng cake? Ano mo naman yung cake? So, nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Hindi mo nagkataon lang yan, nadala mo kay De Lima, sir. Diyan pa naman, sir. Pagagawin mo kaming bata, sir eh. Politics ka na rin eh. Politician technique ka na rin eh. Sir, birthday talaga De Lima, alam mo yun, sir. Ilang beses kayo nag-meeting eh. Kayo naman Ako nga, ordinaryong tao ako, alam ko ba din ni De Lima eh. Kayo pa kaya? Wag kami, sir. Naki-happy birthday na rin ako. Sir, may bagong position na in-offer sa inyo. Let's just wait for the official announcement. Dito tuloy, nagtataka yung mga tao, napunta ka kay De Lima. O parang pag talagang wala, ano ba, ayaw mo tanggapin ng offer ni BBM na sa pinakamabigat na posisyon, sabi ni Claire Castro, na ibibigay sa'yo. Kung ayaw mo, kung hindi tinanggap ni Torre ang posisyon na ibibigay ni BBM sa kanya, halimbawa ba, DPWH o MBI, hindi tinanggap ni Torre, isa lang ibig sabihin nun, ayaw na niya si Junior. Siguro kay De Lima na siya pupunta.
hihintay niya 2028, mga pinklawan, magsasadib puwersa, siyempre, sila Kiko, sila Bam, sila Risa, sasadib puwersa, mapanalo lang. O maaring running mate niya, sino? Ito, pwedeng senador to si Torre, o si Bam Aquino, tuloy ang senador niya, ito magiging vice president ni Risa, running mate. Si Trillanes nagsabi yun eh. Idea nila yun eh, hindi naman sa atin yun eh. Di ba? Pero man, Ano po, pero sir, tatanggapin niyo kung meron. masyado namang naunang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement kung meron man. Tatanggap pa kayo ng presidente. Wala pa naman karwahe dyan, ayaw mo unahan yung presidente, samantalang yung pumunta ka sa Tugigaraw ba yun? Parang mala presidente ka kung dumating eh. Totoo lang, sir. Executive privilege. Pwede. Yes. Sir, you think yung Special pagtanggal trip. sa inyo has anything to do with yung pinawi na mga appointments mo? That will be included in the statement in due time. Hindi sa ngayon. Sir, anong pinag-usapan niyo ni Senator Laila? Ano pong pinag-usapan niyo? Ma'am, cake delivery po? Cake delivery. Pwede mo naman sabihin sikreto na lang muna sa amin. Pwedeng ganon. Mas uunawain ka pa. Seriously speaking, when I was the chief PNP, Congressman De Lima was among the first visitors in my office. Nakita niyo naman yun, we published it. She visited me and we talk about things. So somehow I just reciprocated the gesture. I found out that it's her birthday today. Actually, alam ko matagal na. Tignan mo. Matagal niya pala alam niyang birthday. So, I just really wanted to... Nakikita ko yung puso niya. Kuha siya ni Dilima. Oo. Kuha siya ni Dilima. Ngayon. Dati, yung puso niya nakita ko, kuha ni BBM. Ngayon, nagsasabi siya ngayon, ako nakakadetect ako ng mga senyalis ng mata, yung tinginan, yung sa pananalita, yung tono, yung hugis niya, yung galawan niya. Nakukuha ko yung puso mo ngayon kay Dilima. Hindi ko alam kung may puso ka pa kay BBM. Dahil tinanggal ka at sinibak ka. Hindi namin alam. Sure, Pero duda ko kay Dilima meron. on her birthday. Kaya nagdala lang ako ng simple cake. Yun lang. Ano pinag-usapan niyo, sir? Happy birthday. Happy birthday. So you think beyond repair na yung relationship mo with the present group of... Kaya tama yung mga media, nagtatanong sila at dinidiktingan nila kung ano pinag-usapan nila Dilima. Kasi big deal kasi. Torre tapos Dilima, napakalayo. Diba? Torre, Dilima, tapos may isyung running mate ni si Risa. Sabi ni Trillanes, magiging running mate si Torre. Alam mo naman natin, magkakakampi si Risa saka sila Dilima, sila Jokno, sila Bam. So ibig sabihin, meron siyang hawigin. Kaya nagtatanong yung media, ayaw niya pangunahan, pero gusto itanong ng media dyan, malamang, ha? Ano relasyon nyo kay Dilima? Ano balak mo? Takbo kang presidente o vice president? Di ba? Running mate ka ba, Nino? Di ba? Kaya pinagdidinan nila si Dilima. Pinagdidinan nila si Dilima ang tanongin. officials under this administration, or are you still open to dialogue? Uy, yung pag-premise yun ng question na beyond repair para ba may nasira. I'm telling you, simula kahit nakahapon sa official statement ni Secretary John Vic, di ba? May nasira ba? Wala naman ah. It's all the President's choice, ang sabi niya. Which I support it. Ay, ba't para masama loob mo? Of course, yeah. Tumawag daw siya 5 beses, di niyo raw Kasi mga taong tahimik, may ganti, may bawi. Sabi niya naman, di ba? Siya rin naman nagsabi na nasa dinner ako. Well, sa ako na yan, alam mo, di ba? Even in the PSA, in the police service anniversary sa aking demonstration sa President nung ating capability sa 911 and 5 minutes response, ano ba ang na-highlight doon? Napakabagal talaga ng internet. So, you know. Ngayon, mabagal naman internet. Dapat sinabi niyo nung umpisa, pasin niyo, para siya lumalaban na ngayon sa ano. Parang lang haka lang sa administrasyon. Yung 5 minutes response nila. Things happen sa mga ganung comment. It's just so unfortunate na napaka bad timing ng mga calls nila. Kaya hindi ako naka-return call, hindi ko rin na-receive. Pero despite po ng pagkakaalis mo sa PNP, ano po yung proud kayo na nagawa ninyo? Proud to be. Laging taglay namin yan, di ba? I came from
unit na ang tagline ay proud to be. Until now, proud to be PNP. Yan ang pinaka-tagline kung naghahanap pa ng tagline. Bakit yung ngiti mo, ngiti-ngiti, pero yung mata mo may lungkot? May lungkot sa yung mga mata. Ano ba kata yun? I believe PBB sa Look at me straight in the eye. May kita mo yung mata niya may lungkot no? Do I look like somebody who is bitter? Sir, conspicuously absent kayo dun sa turnover. So, yung optics dun parang... Because there's, up to this moment, there's no turnover to speak of. Ang relief ko is for the appointment. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. And that's quite a different thing. No. Kasi out of the service, So, ibig sabihin, sir, diba? I'm still a policeman. With a 4-star general. 4-star general pa rin siya siguro. Yeah, yun lang ibig sabihin niya. Okay, pero sana sa buhay mo yan eh. Kung makidilima ka, piglawa ka, walang problema. Pero sana, kung ibibigay sa'yo ni BBM, nung amo mo, na yung sa DPWH o MBI man o alin man yun sa pinakamahalaga, sabi ni Claire Castro, pinakamabigat ang gagampanan mo, kung makuha mo, sana makiisa ka kay Senator Rodante Marcoleta. Diba? Alamin mo natin tong kontraktor na to. Ito, kontraktor. Ito. Sugatan ang 58 anyos na kontraktor at engineer matapos pagbabarili sa Santa Catalina, Negros Oriental ngayong Agosto 27. Kahapon to. Ayon sa pulisya, sinundan siya ng sospet sa kayang motorsiklo at pinagbabaril ng 3 beses dahil upang matumba ang biktima. Dahilan matumba ang biktima, nagtamo siya ng tama sa likod at tagiliran at kasalukuyan nagpapagali sa ospital. Pinaghahanap ang suspect na agad nakatakas. Alin kaya to? Ano kaya to? Anong kontraktor ba to? Private contractor ba to? O kontraktor ng DPWH? Dapat sinabi. Di ba? Ito mga comment. Damahin nyo na lang. Pero ayon sa isang post, ito. Ayon dito, ito. Sandali. Okay. Okay, ito ha. Ito. Ayon sa isang post, kontratista, kinontrata. Sino? Kawawa naman. Pinagbabaril ang 58 anyos na kontratista ng engineer na si Engineer Angelito Uy Mendoza sa Santa Catalina, Negros Oriental nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa ulat ng Santa Catalina Police, sakay ang kanyang motorsiklo at biktima patungo sa kanyang quarry site. Natambangan ng 2 suspect sakay ng itim na Honda XRM. Gumamit umano ang salarin ng caliber 45 batay sa mga basyong na-recover sa crime scene. Habang iniimbestigahan ng otoridad ang motibo, isa sa tinitingnan dahilan ay alitan ng lupa. Ito sabi ko sa iyo. Di ba? Alam mo talaga pag talaga kontraktor ka talaga kailangan talaga mapagpasensya ka eh. Saka yung pagiging kontraktor mo dapat masapatan ka. Kung alam mo ibibingit mo, bigyan mo sa kanila yun. Okay lang konting tubo. Ako ganoon ako. Ako nga magkaroon lang ako 1 milyon, masaya na ako eh. Pag nagkaroon 1 milyon, tama na to, di ba? Tapos pag 1 milyon, konting negosyo, konting kita, tama na. Di ba? Pwede kung mapalago mo sarili mo yon na walang ginagamit na tao, walang tinatapakan, walang nasagasaan, pwede. Pero yung hihigit ka pa doon na parang hindi naman to, nito sabi ko, iba naman to Yung sa gobyerno sabi ko, kontraktor ka ng DPWH. Hindi ba sapat sa'yo? Halimbawa, kumita ka lang sapat lang. Kontraktor akong DPWH. Ang budget 100 million, 100 billion. Gasino lang sa 100 billion, akin yung 20 million lang doon. Bayad lang sa sarili kong talent fee ko. Yung mismong natural na bayad lang sa nagiging kontraktor ko. Yun lang. Sapat na sa akin yun eh. 100 billion. Sapat na ako kahit bayaran mo lang ako 5 million sa 100 billion
May 5 milyon lang ako doon, okay na yan. Basta makita yung gawa. Yung gawa matibay. Oo. Tapos, kung kontraktor ka, syempre, kung dapat matino din yung politiko. Kasi kung matino yung kontraktor at yung politiko hindi matino, ganun din. Kaya iniisip ng isang kontraktor, nanakawin na naman ng politiko to di sa amin na mapunta. 'Di ba? Kunin na namin. O kaysa naman manakaw ng politiko to, pangit yung ganung mindset. 'Di ba? Pero kung parehas matino politiko sa kontraktor, mapupunta ang pera sa taong bayan, 'di ba? Hindi mapupunta kung saan-saan sa bulsa ng mga kontraktor sa congressman. 'Di ba? Pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta na. Ito na. Pakinggan natin. Number 1, malalaman ninyo. Second hearing pa lang yung Oo, second hearing. Pero kahit malaman ninyo, lahat ng mga involved dito, wala na kayong magagawa kahit malaman pa nyo. Ayun. Yari kayo. Pinapartidahan na kayo kahit malaman yung gagawin ni Marcoleta. Wala kayong magagawa. Dalawa lang yan. Makukulong kayo o mananagot kayo, magmumulta kayo, kukunin, o si sheriff, sabi niya, kukunin yung mga ari-arian nyo. Pero ngayon, hindi ko muna sasabihin. Bagamat Mayroon akong pamamaraan at hindi ko muna sasabihin sa inyo. Ayun pala. Kakaiba ang technique po ni Senator Rodante Marcoleta sa gagawin po dyan sa inyo. Bakit? Tinangka ko bang gawin ito ng pakanyan-ganyan lang? Oo. Hindi ko muna sasabihin sa inyo. Kasi nasanay sila sa di ba? Pag ganyan, ginagawang series yung hearing. Hindi ako ganun. Ayun, Malalaman nila kung paano. Ayan. Kaya lang, pasensya na kayo, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Tama po. Sabi mo sa akin, hindi ko na rin muna sasabihin, Sen. Wala naman ako sinabi sa inyo. Masaya po. Stricto talaga to, no? Kahit sa kwentuhan lang. Pag ganito ko sa si Senator Marcoleta, talagang, kumbaga sa English, dudugo ilong mo May hirapan ka talagang asaran di ba? Asar talo ka lagi dito, malamang. Marami alam Kaming nanonood, ang kadong dadas kadong. Marami pong salamat, nakasubaybay po at magtatutuwa daw po sila sa pagsubaybay Pero sa ating gusto ko mapansin ng mga sumusubaybay sa atin. Opo. Kahit na yung galit sa atin, sa akin, halimbawa, Ayan, totoo, Sen. hindi man lang yan nakuhang kwentahin kasi. Oo nga naman. 1 month and 3 weeks pa lang yan Ba't may kukumpara doon? Yung iba 3 dekada na dyan 4 na dekada na nga di ba? Marami dyan na 3 dekada na dyan ang tumanda. Tatanda na dyan, nagmamagaling ngayon, sumasabay ngayon kay Senator Marcoleta. Hindi naman makasabay. Di ba? Piling nila makasabay sila. Yung utak kasi nila, may hangganan na lang. Kasi, kung meron mas matalino, dapat noon yung pag ginawa. Hindi ngayon. Sumasabay kay Marcoleta. Hindi. Eto talaga, likas na magaling to. Aminin natin sa mundong ito may mga likas na magagaling. Kaya hindi ako naniniwala, walang taong bobo. May taong bobo. Tandaan nyo, kahit nag-aral, nagsumikap, may bobo. Sabi nga ng Biblia, may mangmang. Diba? Nga po. Oo. Pero, bakit sa ngayon, nakikita ng mamamayan, parang may tiwala sila. Kasi nakikita ko rin Totoo po. At sa dami ng mga nagte-text sa akin din, hindi ko na kayang sagutin lahat Na nagsasabi na ipagpatuloy mo ito, ganito. Alam mo na, isasagot ko na lang. Yung lalagyan ko na lang ng puso. Hindi ko kayang sagutin lahat Opo. Ano ba yung heart? Di ba may heart? Heart, emoticons, tawag doon. Ano tawag doon? Emoticons. Minsan naman merong isang parang nagtatawa siya. Ayoko naman gamitin niya. Baka akala niya pinagtatawanan ko yung niya. Kaya yung heart na lang. Opo. Sa dami kasi, so heart na heart. Ganoon na lang. Baka pati galit sa inyo, nakaka-heart yun na rin, Sen. Hindi na napapansin siguro sa dami niyan. Hindi yung mga galit naman sa akin. Hindi naman sila sa akin. Nakikita ko lang sa social media. Ano ito kung mapansin nila? Bakit kahit na bagito lang mukhang pag-uusapan ay yung tagal o inilagi ko nga hindi pa parang dito kasi parang bagito lang si Senator Marcoleta kumpara sa nilagi nila ang tagal. Bakit hindi nyo magawa yung ginagawa ni Senator Marcoleta? Sige nga. Umamin na kasi kayo kung bakit. Umamin na kayo. Alam niyo naman kung dahilan kung bakit Hindi nyo magawa Bakit? Kulang sa tapang. Iinit ang upuan ko Pero yung kanilang bakit kahit na bagito lang mukhang pag-uusapan ay yung tagal o inilagi ko nga hindi pa nag-iinit ang upuan ko Pero yung kanilang pagtitiwala nandun yun. Partida na yan. Hindi pa nag-iitang upuan ni Marcoleta. Ibig sabihin, sanay sa hot seat to. Sanay sa initan to ng puwet. Ibig sabihin,
Sana ito sa maghapon nakaupo at makipagdebate. Oo, bakbakan talaga halabanan nito. Hindi to mga to, kayo kasi by the book eh. Ito by the book na, by experience, by talino pa. Ngayon ang gusto kong mapansin nila, bakit ganon? Saan ba galing ito? Di ba? Ano bang patakaran ng taong ito? Isiniwalat ni Mamaya na, dito man tayo. And yes, siguro ganito na lang mga ka-clear. As much as we feel confused and angry, I trust that the President's prerogative, yes, akin, kung hindi ito'y nararapat. mas mabigat pa umano sa mga flood control projects ang mga isyong kinakaharap ng iba pang kontrata ng Department of Public Works and Highways. Dito, binurgal na naman ni Senator Amy na si Bonjing. Tahimik si Bonjing ngayon eh. Good boy si Bonjing eh. Yung namimigay ng ayuda, ang ingay-ingay. Yung pinagbibintangan yung mga kabaro niya, ang ingay-ingay. Pero itong flood control, good boy si Bonjing, tahimik. Ayon kay Senadora Amy Marcos, may malaking personalidad at politikong nakikialam sa bilyong-bilyong budget ng gobyerno. Narito ang balita ni Troy Gomez. May nangyayari na sa budget na politiko. Sa isang pahayag ibinulgar ni Senadora Amy Marcos na hindi lang flood control projects umano ang bulok sa DPWH, kundi may mas malalaking anomalya pa sa supply contracts. Ang dami niya, DPWH pala yan ha. Paano pa kaya ibang mga infrastructure dyan? Sige nga. Bulok talaga yung sistema ni Bonjing. Bulok talaga yung sistema ginagawa. Bulok dahil sistema ng ginagawa ni Bonjing. Hindi lamang yung flood control, mas malala pa nga yung iba eh. Yung supply contracts para dyan sa road, yung mga road barrier, yung mga cat's eyes, yung dating mga netting, yung mga solar, street lights. Yung mga solar street light na mga netting na yak, huwag niyong iismulin yan. Diba sa mga syudad niya may mga solar dyan na mura lang yan yak. Magkano isang poste niyan? 20 mil lang yan. Mga presyuhan yan. Kung alam ba, kikikback ka dyan, ilang poste yan? 10,000 yung poste niyan, hindi kickback ka ng milyon-milyon. Di ba? Sa poste lang yan ha. Wala pa yung mga rock netting. Yung mga bobos sa bato, pangsala ng bato. Asa na? Bato lang makita. Asa na yung mga flood control? Asa yung rock netting? Asa na yung mga street light na dapat maganda? Wala akong makita talaga eh. Sa mga dati siguro pwede pa. Sa panahon ni Duterte. Mas malala pa nga yung mga contracts dyan. Gate ng Senadora, kahit paano ay may nakikitang output sa flood control projects, pero mas malala saan ang output? ang mga kontrata na anyay kalokohan at kontrolado ng mga politiko. Siyempre naman, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Talaga naman ang sistema ay bulok at si Bonjing, maraming pananagutan. Maraming pananagutan si Bonjing talaga dyan. Hintayin nyo si Senator Rodante Marcoleta. Hindi na naghahayag ng pangalan niya, pero pag nasulit na yung hearing na to sa Monday, mabigat na to. Abangan natin, pabigat na pabigat ito. Ha? Sana mahayag ka na kung sino ka man. Bonjing. Dagdag pa ni Marcos, maayos ang national Pagkatapos sana imbestigahan yung flood control, paki-imbestigahan din po yung mga pumirma. expenditure program o NEP na galing Malacanang at DPWH, pero bigla ang nagbabago kapag dumaan na sa deliberasyon. Pag yung GAA na yan, naging GAB na, masisindak naman kami dito sa Senado, yung mga flagship project ng Presidente, tanggal na, ilalagay sa unprogrammed na alachamba. Samantalang, yung mga kalokohan na per district, ayan, libo-libo, bilyon-bilyon, umaabot ng trilyon-trilyon. Doon kami nagugulat eh. At bagamat walang pinangalanan, tila malinaw ang tinutumbok ng Senadora. Wala namang sinasabi ko, nagsabi nun. Sa may hand, maraming Bonjing doon. Sa kakanan namin, baby Bonjing. Alam ni Amy talaga yan eh. Pinaghihinalaan trader to eh. Tingnan mo di ba may isang interview, alam niya, yung kay Torre, di lang anghel daw siya, nakakarma yung ka Torre. Ba't alam niya? Baka binulo na sa kanya ni BBM na tatanggalin si Torre. Kaya alam mo na kasi kapatid ka. Hinala ng iba yun ha. Maaring marami alam sa'yo. Kasi siya, ang dami na sasabi, doble kara to. Kay BBM na, kay Sara pa. Di ba? Sinita mo, nag-iiyakan. Para kay Senator Amy Marcos, hindi matatapos ang bulok na sistema hanggat hawak ng politika ang proseso. Pero hindi balat sibuyas si Amy Marcos. Yan ang maganda dyan. Hindi balat sibuyas. Hindi katulad ng ibang senador dyan, senadora dyan,
napakabalat sibuyas. Di ba? O, balik tayo kay Marcoleta. Balik tayo dito sa flood control. Ito na. Si Benjamin Magalong. May kumukontra dito si Atras eh. Si Abante pala. Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tuloy-tuloy siyang nakakatanggap ng mga dokumento na may kinalaman sa maanumalyang flood control project. Yung mga mayor lang to ha. Tinatanggap siya ng mga dokumento sa kanya. Bakit? Siya ang kumikilos eh. Kaya nga sabi ko sa ibang mayor, manawagan tayo eh. Kumilos din kayo. Dahil sa mayor, andyan yung ka-distrito nyo, andyan yung ka-lugar nyo, ang congressman. Kung may alam kayo, isuplong nyo. Kung wala, hindi wala. Kung may congressman nyo, malinis sa katabi nyo, di okay. Pero kung alam nyo congressman nyo, siraulot, nangungurakot, isumbong nyo. Maliban na lang ko talaga kung kasabot kayo. Hindi lahat sa mga tatamaan lang. Laban sa mga kontraktor at politiko. Naritong balita ni Sheena Torno. Kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na naisumite na niya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang listahan ng mga maanumalyang proyekto. Partikular na tinukoy ni Magalong ang listahan na may kinalaman sa flood control project sa Baguio at Benguet. Grabe, tignan mo. Nakita mo yun, yung gilid? Tignan mo. Yan yung pinakita natin nakaraan. Tinukoy ni Magalong ang listahan tignan mo yung lalim. Na may kinalaman. Loop. Tipak na eh. Alam mo to Isang uod na lang pumirma niya, babagsak na yan eh. Dito na. Ganun-ganun din mo yung kamay mo. Uugayan. Pag yan umulan, humangin lang yan. Unti-unti. Kasi pag ang hangin po, unti-unti natitipak ang bato. Hangin lang yun kung hangin na may kasamang humid o ulan, lalambot, patitipak yan. Guguho yan. Aksidente yan. Sige nga. Eto, pag pinatawag yung kontraktor neto at yung distrito dyan ng congressman, imbestigahan sana. Sa flood control project sa Baguio at Benguet. Pinakita lang natin sa kanya na, sir, ito yung pressure niya para at least malaman niya na ganun pala katindi. Ito yung nasa detail sa bill of quantities, pero ito naman sa market survey. Kabilang din sa laman ay pinadalang listahan kay PBBM ang pangalan ng mga kontraktor at maging ang mga kasabwat na politiko. Yari kayo. Sana Bagalo, wag lang sa Baguio. Pagbalasa kita mo na po ang buong Pilipinas. Panang-alkalde, nagalit umano ang Pangulo matapos itong ilahad ang nasa listahan. Bukod pa riyan, may nakatakda pang isumite na dokumento si Magalong kay Marcos Jr. Sa kasalukuyan, patuloy siyang nakakatanggap ng mga dokumento na naglalaman ng mga detalye ng mga maanumalyang proyekto mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi pa namin naisabit na. Pero pa kami, kasi man lang yun, snapshot lang yun Marami pa kami isasabit sa kanya. Sa iba-ibang lugar. Kasi kailangan i-consolidate ko para mas madali siya ma-appreciate. Kasi kung hindi, kalat-kalat kasi dumating sa amin yan. So kailangan mo mag-usip, kailangan such a way na pag siya mag-orderly siya, organize siya, para madali siya maintindihan. Nilinaw pa nito, matagal na anya siyang nakatanggap ng mga dokumento. Hinihintay na lamang ni Magalong na magtalaga si Marcos Jr. ng mga iimbestiga dito at handa itong ibigay ng alkalde. Pero kung siya ang tatanungin, matinding korupsyon ang Kakarampot yung ginawa, billion. 260 million yata yan, kakarampot. Pakita mo nga, pa-appraise mo nga sa mga ibang bansa yan kung 260 million yan. Leche. Ako appraise ko dyan Appraise ko dyan kung yung kahabaan na yan Appraise ko mga 100 million lang. Sa mga 90 to 80, 100 million lang. 260 million? Malupit! Nawa sa pamamagitan ng sabing proyekto. Bako. Pakita, kuno. It's very systematic. It's basically an organized crime. It's syndicated. Sa ngayon, wala naman anya siyang natatanggap na banta sa buhay matapos isiwalat ang anomalya sa flood control projects. Kasi hindi nila, kasama ng mga ugali ng mga to. Kasama ng mga ugali. Di ba? Tindi. Ito, papainggan nyo to Binatikos ni Abante. Tapos na tayo dyan. Ito to, wag yan. Ito to, painggan nyo. Tingnan nyo, kay Abante. Ayan nagkasagutan sila ng Abante.
Hamon ng hamon, wala namang investigasyon. Lalong umiinit. Nababasa nyo naman, di ba? Lalakihan ko. Oh. Lalong umiinit ang banggaan ni na Baguio City Mayor Benjamin Magalo at Manila 60th District Representative Benvenido Benny Abante Jr. hingil sa investigasyon ng Kamara sa umano'y anomalya sa flood control projects. Buwelta ni Magalong, handa siyang humarap at maglatag ng ebidensya, ngunit wala pa raw siyang natatanggap na formal na imbitasyon mula sa Kamara. Nagtataka nga ako salita ng salita, hamon ng sila ng hamon, pero wala namang pinadalang notice sa akin. So paano ako makapunta dyan? Dagdag pa ng alkalde, hindi siya pwedeng basta sumulpot sa hearing nang walang abiso. Tama yun, hindi siya gate crash, di ba? Oh. Alangan naman, ipipresenta ko yung sarili ko doon, anong oras, anong lugar, hindi ko alam di ba? Matatandaan, iginit ni Repe, hirap mong bangkatin, abante na lang. Kamakailan na walang dahilan si Magalong para iwasan ng pagharap. Noong Agosto 23, binigyan diin niya. Oh, ito tanong, sabi niya ni Abante, kung tatangging humarap sa komite si Mayor Magalong na may ebidensya, isa lang siyang latang walang laman. Maingay pero walang laman. Sus! Kasabihan ng mga pastor yan. Palibasa, pastor kayo. Di ba? Walang latang laman. Ano walang latang laman? Ano ibig mo sabihin? Dapat niya pumayag ka na may isang mayor nangingialam Sinisingil out ang congressman? Sir, congressman ka lang, titulo mo lang hawak mo. Pero hindi ka naman sinabing ikaw nagnakaw. Diba? Wag mo naman muna ipagtanggol yung congressman. Kasi dito lahat iniimbestigahan. Wala naman, hindi kayo pinagbibintangan. May pinagbintangan ba si Abante nagnakaw? Hindi naman Actually, hindi ka nga kasama dyan Diba? Huwag ka na magalit. Ang sa amin lang, huwag ka na magalit. Dapat makisama ka na lang. Pero kung halimbawa may narinig ka off-cam na sinagot ka ni Mayor Magalong, nasa sa inyo na yon, mag-away kayo. Pero kung halimbawa ito, nasa social media kayo, nakibabasa namin, may karapatan kami magbasa, may karapatan kami mag-react katulad nitong ginagawa namin. O ang reaksyon namin ngayon, sir, ang payo namin, ang reaksyon pa, package na, huwag kayong magagalit kapag si Magalong nag-iimbestiga at ang pinunto niya ang congressman, hindi naman kayo lahat Diba? Hamon sila ng hamon. Pero wala namang pinapagdalang notice sa akin. Tama naman. Subukan nyo to, Sir Benny. Subukan nyo, padaluhin nyo to kung saan mang hearing nyo. Tignan nyo lang. Kung yung ebidensya, tampered, ikulong nyo to. Kung yung ebidensya, peke, gawa-gawa lang, ikulong nyo si Magalong. Kasuhan nyo si Magalong. Papuntahin nyo muna, padlabasin nyo yung ebidensya kung tama yun. Hindi magkapahiyaan doon. Ganun lang yun Diba? Napakasimple. Hindi po pwede. Hindi po pwede Pero malalaman nyo. A second hearing para... Maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo. Mabuhay lahat kayo.